Hello everyone, welcome back to our Detox channel. And today I'm going to share with you guys what had happened for the past 2 months because I believe it has been 2 months since I last filmed and uploaded a video here in Facebook and on my YouTube channel as well. So basically this video guys will going to be a short life update, and the reason why I haven't filmed and uploaded any videos since June I believe is that busy sa work, wala nang time mag-video din. And also, on July, last month, I actually went to the province. So, binisita ko din sila mama. I surprised them, especially birthday din ni mama ng July 30. So, sumaglit ako doon. And yun, like, nag-enjoy lang, di ba? A certain amount of time na makapag-chill out and also makapag-relax din. After a week of my quick vacation sa province, I immediately went back here in Manila kasi nga yung work. And as soon as I went back, yun na, parang nanibago yung body ko, I think, sa klima dito sa Manila. Kasi yun, sobrang init dito compared sa province na napakaraming puno, di ba? Kahit mainit, bearable yung init doon. Tapos pagdating dito, parang, oh, di ba? Parang ang init na naman ng sobra-sobra kasi as in, wala na talagang may hingahan dito yung mga places kasi super crowded na. And also, one thing, the reason why, I haven't filmed kasi yung wisdom tooth ko, na di ko alam kung wisdom tooth ba o teeth kasi dalawa sila. Like, dito and dito, tumutubo siya pareho. Yung crown niya is lumilitaw na sa gums. So, sobrang sakit na talaga guys. As in, hindi ako makakain ng maayos. Nilalagnat din ako, sinisinat ako, ganun. So, and also, sabi ko nga, nanibago yung katawan ko sa weather na naman ng Manila. Ang nangyari sa akin is nagkasakit na naman ako, ubo sipon, tapos headache, tapos parang leading to trangkaso na siya, to flu. So, isa pa yun. And then last time, I went to the clinic, and then nagpa-BP ako lahat, vital signs ko yun. Sabi naman, normal na ako. And yun, normal na ako ngayon. So, kaya ako nakapag-film na. And kanina, actually kakagaling ko lang din sa Rizal. I visited my father sa Rizal, sa Angono. So, yun, parang travel tayo from Pasay through MRT going to Cubao from, I'm sorry, Cubao going to Marikina Pasig Station, tapos from Pasig Station, nag-jeep ako, yun, hanggang sa Angono. And then, overnight lang ako kay Papa, ngayon bumalik ako, kasi bukas may trabaho na ulit. And also, parang life update din, yun, medyo, kanina akala ko makakapag-relax ako sa jeep nung pauwi na ako dito sa bahay. Pero, hindi ako nakaidlip. Kasi usually kapag nagta-travel ako, mapa-LRT man yan, mapa-jeep man yan, at sa carousel man yan, lagi akong naiidlip or lagi akong nakakatulog ng saglit. Ganun. Tapos kanina, akala ko makakaidlip ako kahit konti. Andun ako sa may likod ng driver, ng jeepney driver, kasi sobrang hina nga ng boses kung magpara. Ganun. Kaya gusto ko nandun ako sa likod para, ay alam mo yun, pag bababa na ako, madali na lang. So yun na nga yung nangyari kanina. Hindi ako nakaidlip kasi sobrang daldal ni Kuya Driver. May chinichika siya na andun sa passenger seat. About dun sa 64 pesos a day para masabi ka na hindi poor, food poor, something. Ganun yung news about dun coming from NEDA. So, na-curious din ako, imbes na minidlip ako, na-curious ako kasi I haven't watched any news na rin. Like, matagal-tagal na. Lagi na lang akong High Street, Batang Quiapo. So, yun, na-curious ako. And then sinasabi ni Kuya Driver na, asan na lang yung 64 pesos mo, ano na lang yung bibili niyan, di ba? So, divided by 3 times nakakain ka per day, that's gonna be like around 20 pesos, 21 pesos ganun, per meal. So naisip ko, yeah, tama naman si Kuya Driver.
And then may mga sumasakayan din sa kanya ng mga mga tawag dito, pasahero. So yun yung topic nila kanina, sobrang ingay talaga nila, as in, hindi ka talaga makakaidlit. But at the same time, I was curious about what's going on, what's happening with the news, with the government, and etc. So nung bumalik ako, nung andito na ako sa bahay, sinearch ko immediately yung about sa NEDA news, yung news na about doon. And yes, yung parang sinasabi kasi ng NEDA, 64 pesos a day is going to be the basis para sabihin na hindi ka pa poor, di ba? Which is, para sa akin, napaka-outdated na. Outdated na rin in the sense na 64 pesos, kung iisipin ng karamihan talaga, wala nang mabibili yung 64 pesos. Kasi ultimo bigas, 1 kilo. 65 na, so nagkautang ka pa ng piso sa tindahan. And also, pamasahe pa lang, di ba? Mga ingredients. Kaya nga ako, tinatamad din akong magluto minsan kasi knowing the fact na hindi lang yung main ingredient yung bibilhin mo, bibili ka rin ng sibuyas, bawang, etc. So yun, it will add up to the cost. So yun, medyo na ano lang ako na sabi ko, yeah, tama naman yung mga sinasabi ng netizens around around, and parang sabi ko, kailangan nila i-revise yung yung basis na yun kasi super outdated na siya. Kasi kung 64 pesos yung basis, edi lahat ng tao sa Pilipinas mayaman. Di ba? Lahat ng tao is afford yung 64 pesos na yun a day. So, sana, yun, ma-action nila. Kasi napaka-disappointing yung ganun na news. And tama naman si Kuya Driver kanina na, yun, kung ganun lang naman yung basis nila, mas okay na masibak na lang sila sa pwesto. Charot. Hindi, kidding aside yun. Yan lang naman yung akin. Hindi ko alam kung ba't ako napunta doon. Pero yun, kasama yun sa life update. And yeah, I'm just so excited guys to be back again on track. Alright, so tapos na tayo guys. This is going to be a short life update. Natagalan lang tayo dun sa nada thing. But yeah, thank you so much and see you again on my next video. Bye!